oh, I gotta save you from yourself. And I was like, fuck, you know, like I was disappointed, but I mean, it is what it is. Quadro It's my boy. Nagpaulan na ng mga banat kay Naoya Inoue. Nanalo man pero binanata ng Monster dahil sa pagbagsak nito sa round 2. Mga matitinding mga banat alamin. Ramon Cardenas, pati na rin si Stephen Fulton at isama na rin natin si Quadro Sinabing early stoppage ang ginawa ng referee bagamat inatake ni Inoue pero 2 suntok lang ang nakalusot. Dahil nasangga ni Ramon Cardenas, umaming hindi malakas si Inoue. I mean, it is what it is, boxing. You know, it wasn't so much the power because Pinabugaling mga kwento ang balita na ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Narito ang mga maanghang na mga banat ng Quadro kay Inoue. Sinabi dito na the Monster bumagsak. Tapos may tawa at sabi nila malakas ka daw. Ba't bumagsak ka sa mga walang pangalan na boxer? Sinabi pa na idol niyo bulagta sa pili niya na kalaban. Turtle. Sinabi pang aray, maawa kalay. Ito yung nag-viral na lalaking kinagat ng buhaya na panaysabi ng nanood na babae na maawa kalay. Nalalalay kasing pangalan ng buhaya. Dagdag pa ni Alas na tinumba ka lang pala ng mga pipitsugin. Kung ako ang makatama sa iyo ay talagang finish na itong si Inoue. May sinabi pang Inoue, kung ako ang makakatama sa iyo ng ganyan, puputulin ko talaga liig mo. At ang huling banat sa oras na ginawa ko ang video ito ay sinabi niya na pinagtawanan ka ngayon ng mga Filipino fans. Akalain mo na tupi ka sa pili mo na kalaban. Yan ba ang Monster? Sabihin mo, turtle ka. May tawa at sinabing, mahina talaga itong si Inoue. Narito naman ang ilang mga pasabog ni Cardenas sa post-fight conference. Ayan na, napakaprangka ni Cardenas. Matapos ang kanyang laban kay Naoya Inoue sa Las Vegas, nabigay sa Ramon Cardenas na isang makulay at tapat na pahayag sa post-fight press conference. Bagamat natapos ang laban sa ika-8 round sa pamamagitan ng knockout, ipinakita ni Cardenas ang kanyang tapang at dedikasyon sa sport. Agad binigyang diin ni Cardenas ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong makarap niya ay isang kilalang boksingero tulad ni Inoue. At ayon sa kanya, ito ay isang dream come true at isang pagkakataon na hindi niya pinapalampas upang ipakita ang kanyang kakayahan sa pinakamataas na antas na kompetisyon. Bagamat natapos ang laban sa hindi pabor sa kanya, ipinahayag ni Cardenas ang kanyang respeto kay Inoue at ang kanyang pagpapalaga sa bawat karanasan sa loob ng ring. Aminado siyang may mga aspeto ng kanyang laro na kinakailangan pang pagtutuunan ng pansin. Ngunit, tinitingnan niya ang bawat laban bilang isang pagkakataon upang matuto at mag-improve. Sa kabila ng pagkatalo, ipinakita ni Cardenas ang kanyang fighting spirit. Hindi siya nawala ng pag-asa at pinagpatuloy ang laban hanggang sa huling sandali. Ang kanyang tapang at determinasyon ay nagsilbing inspirasyon sa mga kabataang nagnanais pumasok sa mundo ng boxing. Sa kabila ng pagkatalo, nananatiling positibo sa Cardenas sa kanyang hinaharap sa boxing. At ayon sa kanya, ang laban kay Inoue ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas sa kompetisyon at determinado siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay upang makamit ang kanyang mga pangarap sa sport. Sa kabuuan mga kwento, ang post-fight press conference ni Ramon Cardenas ay isang patunay ng kanyang katatagan, magpapakumbaba at dedikasyon sa boxing. Bagamat hindi man pabor sa kanyang resulta, pero ipinakita niya ang tunay na diwa ng isang boksingero, ang patuloy na pagsusumikap at pagmamahal sa boxing. Mga kakwento, inamin ni Cardenas na hindi talaga malakas itong si Inoue at katunayan, pumalag siya sa ginawa ng referee dahil bakit biglang pinahinto ng laban. Nakatayo pa siya at nakataas pa ang kanyang depensa. Hindi man siya gumaganti pero sinasanggalang niya ang mga atake ni Inoue. Nakatayo pa at 2 suntok lang ang lumusot sa kanya. Kung si Quadro pa ay aba, sinabi niya na kupal nga raw ang referee dahil hininto kaagad ang laban. Pati nga si Stephen Fulton na nakalaban ni Inoue dati ay pumalag rin sa early stoppage na ginawa ng referee kaya nanalo agad itong si Inoue. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button.
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Faket Storsky, kay kwentong Will Babs TV, kay kwentong Gabriel Narasa, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.